Ito isa pa 'to ha, si Tevez eh. Magkakatropa talaga ito eh, mga taga mga taga-suporta ni Digong eh. Si Tevez, si Kibuloy, ayan halos pare-parehas si Duterte mismo, no? Anyway, si Tevez, nako, mukhang nagdodoble kayod na ngayon itong Department of Justice ha. Mukhang mapapabilis na ang pag-aresto dito kay Tevez. Kasi until now, pugante pa rin po ito eh. Hindi pa rin matukoy kung nasaan ito eh. At suspendido na naman ang kanyang pasaporte. Tama ba? Nagkaroon na ng finality ang suspension sa kanyang pasaporte. No? Ngayon, mas didikdik na siya ngayon ng Department of Justice, Kakopi. Dahil naglabas na po ito ng dalawang alert list order laban kay Tevez na hanggang ngayon hindi mo matukoy kung nasaan. Nasaan yan? Sa Cambodia, basta nasa Southeast Asia lang yan. Hindi na makakalabas yan. Pero dahil merong chiching, dahil merong salapi, magagawa ng paraan yan. Siyempre, backdoor ang daan yan. Kaya ngayon, mas maghihigpit na ang Department of Justice. May inutos na po sila, kumikilos na sila, baka makita ninyo sa mga port, makita ninyo sa mga pantalan na patago na papasok muli ng Pilipinas. Kasi sa labas, medyo, siyempre, hindi niya naman ano yan kumbaga, hindi niya naman ecosystem yan Hindi niya naman lugar yan babalik at babalik yan ng Pilipinas, lalo na kung nandito ang kanyang pamilya, nandito ang kanyang ari-arian, siyempre, mamimiss niya rin yung Pilipinas. So, ngayon na medyo nagigipit na ito dahil ang kanyang pasaporte, suspendido. At ito, meron na inilabas na alert list order laban dito kay Tevez. Dalawa to ha, hindi lang isa ha. Inilabas na po yan. Kanina lang po lumabas itong balita na ito mula sa GMA News Online. 2 alert list orders have been issued against former Negros Oriental Representative Arnulfo Arnic Tevez na matindi rin ito bumanat kay PBBM Grabe rin ito bumiray. The alleged mastermind in the killing of Negros Oriental Governor Roel Digamo. The Department of Justice announced Thursday. Ngayong araw lang po yan. According to Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, the alert list orders will restrict the former lawmaker's movement and facilitate his arrest through international cooperation. Dapat, Kakofi, dahil meron din siyang dapat harapin ng mga kaso na dito po isinampayan sa Pilipinas. Pero actually, ang lakas ng loob din ito Nagbibideo pa ng kanyang sarili para birahin si Pangulong Bongbong Marcos at na-upload niya pa. Ibig sabihin, may mga sumusuporta din dito sa kanya May mga din yan may mga tauhan din yan na kumikilos para isulong nila kung ano man po yung gusto nilang gawin, lalo na po kung ikasisira ng administrasyon ni PBBM yan. Sige, gagawin at gagawin po nila yan. Through the orders, all officers, lahat po ng opisyales ng Bureau of Immigration were directed to promptly report all information regarding the entry, exit, or attempted entry or exit of Tevez to the Philippine National Police or the National Bureau of Investigation. So ganyan po yung magiging protocol dyan. Once na may intel o may report na nasa pantalan nitong si Tevez, kailangan i-report agad yan sa Philippine National Police o di kaya sa NBI. Pero syempre, dahil mapera ka ito, chiching, marami na namang salapi, abay syempre may mga tiwaling opisyal na naman na masusuhulan dyan. So baka makakalusot-lusot yan. Pero syempre may katapusan din yung mga ganyang estilo. Hindi man forever yan. Immigration agents were also instructed to refer Tevez to the PNP or NBI whenever encountered at any port of entry. The DOJ assures that all individuals are held accountable for their actions regardless of their position or influence. Saan po ni Rimulya ang problema? Ang kaibahan ng mahirap sa mayaman, pag ikaw mayaman, pwede ka magpagala-gala sa kung saan mo man gusto, di ba? Ang problema, kung ikaw mahirap, syempre, magtatago ka sa probinsya lang. Mabilis ka rin ma-detect kung nasaan ka, di ba? Yun lang ang kaibahan ng mahirap sa mayaman. Pag mayaman ka kaya mong gawin kahit ano no? Kaya mong magsuhol ng mga opisyal. Siyempre, ibang mga tiwaling opisyal naman, mga tiwaling politiko, mga tiwaling opisyal na sa PNP or kung saan man pong law enforcement agency yan, nababayaran, di ba? Kawawa talaga tayo dito. Kawawa ang may hirap, lugin-lugi, kaya lamang ang may pera, lamang ang mayaman. Pero syempre, kailangan din patunayan dito ng Department of Justice na wala silang kinikilingan, which is yun naman ang laging ini-insist ni Rimulya.
may impluwensya ka man, mayaman ka man, wala kang kinikilingan, o kumbaga hindi ka dapat nabibigyan ng priority o hindi ka dapat nabibigyan ng exemption. Ano man ang iyong estado sa buhay. Pero kailangan natin makita yan. Diba? Ito, kung ma-arresto na ito si Kibuloy nung mabilis, abay, maganda. Gaganda lalo ang imahe ng Department of Justice dito dahil mabilis nilang na-aresto itong si Teves. Kasi medyo matagal-tagal na rin ito ka-coffee. Alam ko, mahigit 1 taon na ito eh. Simula nung lumabas ito ng bansa at nagtatago. Siyempre, yung pamilya ni Digamo, actually, hindi lang si Digamo, maging yung pamilya ng mga nadawit, yung hihingi lang sana ng tulong kay Digamo, unfair naman sa kanila na hindi nila makakamit ang hustisya. Di ba? So, the soonest time possible, sana ma-aresto na ito at managot ito. Again, kung wala siyang kasalanan tulad ng estilo ni Kibuloy, dahil pare-parehas ito ng Caracas ka-coffee ipagtanggol nila sarili nila. May kakayahan silang kumuha ng magagaling na abogado, sige, i-hire nila yan dahil karapatan naman nilang pumili ng legal counsel yan. Kung si Topacio din ang kukunin niya, Topacio rin siya, di ba? Alam ko, Topacio rin siya. Yan ang mga naman. Tama ba? Si Topacio ang abogado ni Teves at si Topacio din ang abogado ni Kibuloy. Teka, double check ka natin. Alam ko siya eh. Grabe si Topacio mga malalaking kliyente dami pera ni Topacio Topacio Teves. Siya ba yung abogado? Parang alam ko siya. Ayun, siya nga. Grabe. Ang lalaki ng kliyente, mga mayayaman, pero malalaki yung krimen na hinahawakan. Sana all talaga. Magkano kaya ang acceptance fee ni Atty. Topacio? Naku, milyones yan. At ang appearance, ka-coffee, milyones po ang kinikita niya. Karapatan niya naman yan dahil abogado siya. Pero grabe, no? Topacio, si Teves. Topacio, dito rin kay Kibuloy. Daming pera, yan ang tiba-tiba ang abogado nila ka-coffee. Pero again, may pananagutan kayo sa mga biktima, may pananagutan kayo sa batas sa Pilipinas na kinakailangan ninyong harapin. Sige, dagdagan nyo pa si Topacio, kumuha pa kayo ng pinakamahuhusay na abogado dahil karapatan nyo naman yan. Kailangan lang, harapin nyo yung kasong isinampa sa inyo. Kay Mel Ace, ang daming galit kay PBBM kasi noon maluwag sila. Ngayon, sumikip ang mundo nila. Sabi ni Mel Ace. Nagkikipit sila ngayon eh. Diba? Pero ang problema, lahat sinisisi nila kay PBBM. Halimbawa sa kaso ni Kibuloy, kailan ba sinampa yung kaso na sa Estados Unidos during the term of Digong pa? Pero ngayon, nagagalit sila kay PBBM. Sinisisi si PBBM dito dahil daw nakipagsabuatan ito sa gobyerno ng Estados Unidos. Ano klaseng mindset yan, di ba? Kayo may kasalanan yan eh. Panahon pa nga ni Digong dyan. Anong kaugnayan ni PBBM dyan? Hindi pa siya presidente, nandiyan na yung kaso na yan. Then kahapon, magugulat ka sa audio recordings, kasalanan pa ni PBBM. At nilihis na naman nila yung issue at kung ano-ano pa. Jonary Bebita, I love you ka-coffee. Mahal kita. Next naman Thank you. Jonary Bebita. Arnold Tablang, baka nagtatago sila Teves, Bantag kasama ni Kib sa Glory Mountain. Magkakaibigan, syempre magsisik ng refuge. Pwede nilang gawin yan ka-coffee, no? Total, isa naman ang kalaban nila, gobyerno ng Pilipinas. No? Pwede nilang gawin yan. Kung magasanib pwersa ng lakas. Ito rin si Bantag, di ba? Sundalo din ka-coffee. Mahihirapan din arestuin ng gobyerno yan. Pero again, may pananagutan kayo sa gobyerno ng Pilipinas. Geo Frisk. Totoo naman, nahabulin ng babae si Kibuloy. Hinahabol nga siya ni Senator Risa at Congresswoman Nograles. Isama mo pa si si Brosas at si Franz Castro. Ganray Magaspag, talagang pinapaikot-ikot lang tayo sa issue ngayon na si Teves, matagal na yan nilang hinahabol. Bakit hanggang ngayon, malaya pa rin? Si General Bantag, hanggang ngayon, walang nangyayari. Totoo, may punto ka dito, Ganray. Kaya nga malaki yung pressure na nakaata ngayon sa sa Department of Justice Kailangan yung patunayan na wala kayong kinikilingan, di ba? Kasi ang taong bayan sinisilip din, parang unfair naman. Biruin mo nga naman, itong mga may pera na to, paikot-ikot lang kung saan silang bansa, di ba? Samantalang pag mayaman, mabilis silang naaresto. So, malaking challenge yan sa Department of Justice na i-implement. I-serve itong warrant of arrest sa mga taong ito at managot ito sa korte. Yan ang hinihintay ng taong bayan, di ba? Hindi pwedeng puro press con. Hindi pwedeng purong pahayag o interview sa media. Kailangan may output. Giovanni Domingo, Diggs at Kibbs, pareho ng tama ng fentanyl sa kanilang dalawa. Actually, baka iba na ang itsura ni Pastor Apollo Kibuloy Kasi 'di ba, hindi nga nagpakita ito ng mukha
video recording lang eh. Baka nagpa-change ng nagpa-nose lift o nagpaiba ng itsura, no? Nagpa-overhaul ng itsura. Dahil siyempre mabilis lang yun, maraming pera. Shofi, oo, si Topacio ang abogado ni Tevez. Correct. Mga kriminal ang mga kliyente ni Topacio, sabi ni Mel Ace. Unless proven, unless meron ng verdict na may finality na, yan, masasabi natin na convicted na itong Coffee. Pero yung presumption of innocence, nandiyan pa rin. Yun ang nakabatay din, nakasaad din yan sa ating saligang batas. No? Unless proven guilty ka na, may finality na dyan, hanggat wala pa yan, you are presumed to be innocent. Pero, yun ang inuulit-ulit natin dyan, bagamat innocente pa rin sila, base doon sa ating presumption, innocente pa rin siya, kailangan nilang humarap. Diba? Hanapin nila itong mga kaso na isinampa sa kanila. Sabi ni Shofi, nagparetoke na, baka. Duterte, ICC versus Kibuloy. Si Duterte daw sa ICC, si Kibuloy sa FBI. Biruin mo yung mga tropa na yan, ha? Tingnan mo yung common denominator na yan. Si Duterte, si Kibuloy, si Tevez, yan yung common sa kanila eh. Bira kay PBBM eh. Puro bira yung sa administrasyon. Kung anong lait ang binintang nila kay PBBM, kung anong pinagsasabi nila kay PBBM, pero may mga kaso. Di ba? Lahat sila may kaso. Si Digong may kaso sa ICC. Si Tevez may kaso dito sa Pilipinas. Itong si Kibuloy may kaso sa Estados Unidos. Lahat sila may kaso at mabibigat itong mga kaso na ito. At iisa din ang kanila sinasabi, si PBBM, kasalanan ni PBBM, adding si PBBM, kung ano-anong mga bintang kay PBBM. Yan ang common dito sa mga taong ito, no? Laura Linden, happy viewing sa inyo na sa Facebook. Kay Viesta Eric, kay Mary Ann Mabanag, shoutout po sa inyo. Kay Darryl, happy viewing din po sa inyo. At kay Rosel May Nieves, ay maraming salamat po sa iyong super sticker, Ma'am Rosel May Nieves. Sabi ni Andre, ipahuli na kasi ni PBBM si Digong sa ICC para masaya ang bagong Pilipinas. Huwag mo excited, Andre Valiela. Siyempre, hindi mo pwedeng arestuhin basta-basta ng walang batayan. At again, si PBBM, lagi niya naman sinasabi yan walang jurisdiction ng ICC. Ang nagpapagulo lang naman talaga dyan, yung kampo ni Harry Roque, kampo ni Digong. Dami nilang mga speculations, na ganyan, magbabago yung instructions ni PBBM. Paulit-ulit yung sinasabi. Walang jurisdiction ng ICC. Huwag kayong kabado, no? Gumagawa lang kayo ng ingay, gumagawa kayo ng issue. Pinapalala lang ninyo itong issue ng ICC. Dahil si PBBM, isa naman sinasabi niya from the very beginning Yan ang sinasabi niya. Walang jurisdiction ang ICC. Pero syempre, si Harry Roque, may mga speculations na naman yan, etc. etc. Itong mga speculations na yan, nag-generate yan ng remarks ng mga negative remarks against the administration, di ba? Siyempre, kung diehard Duterte supporter ka, dahil nag-feed sa'yo ng information itong si Harry Roque, mag-iiba yung tingin mo sa gobyerno. Parang sasama ang tingin mo kay PBBM. Wala naman ginawa si PBBM dyan consistent siya doon sa sinasabi niya. At sasabihin ni Harry Roque, balentong daw. Ma'am Felen de la Cruz, thank you ma'am sa iyong pa-super sticker. Ang dami nagsa-super sticker ngayon Tatlo na Thank you sa inyo parang birthday natin ngayon Sa Mayo pa po. Rosel May Nieves, good evening ka-coffee and always more power. Thank you sa inyo. Ka-coffee kay John Merl Aldas, kay Lisan Castillo. Nakikinig sa atin si Lisan, kay Gilbert Perez. Happy viewing po sa inyo. At kay Ray Yang, maupay naggabi haimo. Kay Jerry Gabriel, shoutout po sa inyo. Ay dapat unahin ang ICC si Roque. Pero wala naman kasing kaso si Roque sa International Criminal Court. Anyway, sige, kuha na inyong kape. Let's move on, ka-coffee, sa ating next topic. Sinisip po na naman tayo Entrepman, boss ka-coffee, gaano karami ang black coffee mo sa teaspoon? Kuha lang ako ng idea. Isang ka-coffee, isang stick ng Nescafe. Kasi bibihira lang tayo nagbo-brew ng coffee, no? Kasi matrabaho Minsan tinatamad tayo. Gusto natin minsan once a week lang, pag weekend lang doon tayo nag-brew. Pero usually isang ganitong stick lang. Isang Nescafe, tapos walang sugar, at saka isang creamer. And then, dito, mga 3/4 nitong tasa nito. Ganito. Ganun lang. Pero sa isang araw, nakaka-4 tayo, no? Minsan, 5. Pero, 6 minsan. Pero, best na yung 3, no? Huwag nang madagdagan sa 3. Kasi minsan, nag-iiba rin yung pakiramdam mo. Lalo na kung 3-in-1. Huwag kayong 3-in-1 ka-coffee, Masama sa katawan yan. Mataas ang sugar niyan. At parang magpapalpitate ka talaga dito sa black pure coffee. Medyo sa tingin ko mukhang okay naman.
Si Digong pa lang ang naging presidente, napakaingay pagkatapos ang termino. Correct. Agree ako sa iyo dyan. Sige, kuha na lang yung kape, move on tayo sa ating next topic.